mo naman na marunong ka rin ng basic bookkeeping, marketing and advertising, entrepreneurship. Okay. Bakit po? Kasi, in the end, ang negosyo na puro utang at hindi kumikita, babagsak lang. Sana inilagay nyo na lang sa bangko yung pera. Ito pong example natin na to. Maganda ba to o hindi? Hindi. Bakit? Kita nyo po, 218,000 yung assets niya. Lahat ng assets niya ito. Doon sa 280 na to, 210 utang. Ang pera niya, 8,000 lang. Hindi ito magandang negosyo. Hindi yan, pag dumating dyan ang renta, hindi siya makakabayad. Okay? Kasi halos lahat utang. Okay, so ito po ang dahilan kung bakit importante ang basic bookkeeping, kung bakit importante na malaman niyo ang konsepto ng balance sheet. Ulitin ko po, para lang po malinaw. Lahat ng negosyo, meron niyang ari-arian, meron niyang cash. Pero paano mo nakuha yung ari-arian at yung cash at yung supplies, yung merchandise, lahat yun, paano? Dalawang paraan. Inutang mo, pera mo. Yung inutang mo at yung pera mo, pag pinagsama mo, ang total niyan, lahat ng ari-arian mo, lahat ng cash mo. Okay? Lahat ng merchandise, lahat ng supplies. Pero titingnan mo ang ratio and proportion niya. Gaano kalaki ang inutang, gaano kalaki ang pag-aari mo. Okay, lagi mong titingnan doon. Bakit? Kapag humihina ang negosyo, maya-maya yan, pakiramdam mo, kailangan ko na uling mangutang. Tumataas na naman yung liability. Ngayon, pag kumita ang negosyo, ang unang-una mong babayaran yung utang para mabawasan ang interest. Okay, so, yun po. Bigyan ko kayo ng isa pang example ng balance sheet. Ito po pinag-uusapan natin, ano lang po ito ha? Simpleng discussion. Kasi kung pag-uusapan po natin ng accounting at basic bookkeeping, talaga pong napakatagal na kurso yan. Sa Pilipinas po, halimbawa, ang isang accounting course, 4 years. 5 years pa nga. Hindi po ba para kayo maging accountant? Pero, hindi yun naman kailangan maging accountant para ma-appreciate ito. Okay, malaman nyo lang po yung basic concept. Pwede naman kayo magbayad ng accountant eh. Okay, pwede naman kayo magbayad ng bookkeeper. Pero, para sigurado kayong hindi kayo niloloko ng bookkeeper, hindi kayo niloloko ng accountant, dapat naiintindihan nyo. Okay, so bigyan ko po kayo ng isa pang halimbawa. Ito malaking klaseng kumpanya to at isa-isahin natin. Para po siguro mas maintindihan natin, gawin natin halimbawa na lang ito ng sari-sari store. Kunwari lang, kasi medyo marami siyang items. Pang ano na po ito pang korporasyon na. Sa balance sheet, dito po sa lugar ng assets, natatandaan niyo po ba yung discussion natin dati tungkol sa liquidity? Yung unang-unang araw tungkol sa savings. Liquidity. Sino po nakakaalala? Ano ibig sabihin ng ang taong liquid? Ano yun? Maraming cash. Ang taong liquid, maraming cash. Ang taong hindi liquid, walang cash. So, pwedeng puro ako cash, wala akong ari-arian, hindi yun maganda. Thank you. Bakit? Kasi ang pera, bumababa ang value niya over time. Yung 1 million noong 1970, iba sa 1 million ngayon. Okay, so hindi maganda na puro ka cash. Sobra kang liquid, wala kang bahay. Hindi rin naman maganda na hindi ka liquid. Ibig sabihin, ang dami mong lupang nabili, wala kang cash. Bakit? Pag nagkaroon ng emergency, saan kayo kukuha? Okay, kailangan ibenta nyo yung lupa. Hindi madaling magbenta ng lupa. At kung emergency yan, para lang maibenta, malamang ibebenta nyo yan, mababang halaga. So dapat balanse. Okay, hindi maganda ang puro cash, hindi maganda ang walang cash. Okay, hindi maganda, wala ka ng cash, wala ka pang ari-arian. Okay. So, pero sa balance sheet po, sa assets, ang unang inilalagay sa taas dyan, yung mas liquid. Ibig sabihin, ano bang pinaka-liquid? Cash.
Ang nasa taas niyan, cash. Tapos pababayan. Yung hindi liquid, yung mahirap ibenta, di ba, meron ka siyang building. Sige nga, ibenta mo yung building na yun din. Di ba? Hindi ganun kadali. So, iyan ang mga nasa ilalim. Yan po ang arrangement ng assets. Okay? So, kung titingnan nyo po, dito sa ating pointer, ayun, makikita nyo, nakalista dito sa assets niya, current assets, cash. O, meron pa siyang petty cash kasi nga malaking kumpanya to eh. Ano ba yung petty cash? Yan yung pera lang sa opisina. Okay. O, temporary investments. Huwag na natin huwag tayong masyadong magdetalye kasi malaking corporation po ito. Ito, importante yan. Lahat ng negosyo may ganyan. Inventory. Kung kayo sari-sari store, ano yung inventory nyo? Yung paninda ninyo. Paninda. Okay, kung kayo ay nagbebenta ng computer, anong inventory? Computer. Okay, kung kayo ay bakery, ano yung inventory? Tinapay. Tinapay, o kaya yung ingredients. Okay, marami kayong itlog, marami kayong harina, marami kayong ganyan. Yun ang inventory. Supplies. Sige nga, magluto kayo ng tinapay ng walang kaldero. Pwede naman. Nang walang oven. Yan ang supplies. Okay, yung sa opisina, paper clip, papel, ballpen. Okay, yan ang supplies. Assets pa rin yan. Ari-arian nyo yan. Insurance. Ang insurance is an asset. Okay, so nagbayad ako ng insurance ngayon. Kino-consider yun as an asset. Huwag lang siyang mag-expire. Pag nag-expire, expense na. Mamaya, makikita nyo kung anong expense naman. Okay? So kung ako, nag-i-invest ako para sa edukasyon ng anak ko, meron akong education insurance, asset yun. Okay, hindi po yun gastos. Okay, asset ng insurance. So pag dinotan niya lahat yan, meron siyang 89,000. O, tapos bababa tayo dito. Ito ngayon yung mga mahirap ng ibenta. Pero asset nyo pa din. Ang asset, pag tinotan nyo lahat yan, iyan ang nagpapatakbo sa negosyo ninyo. Okay, kung wala kayong land, at ang negosyo nyo koprahan, diba? Paano saan kayo magtatanim ng nyog? Kasi wala kayong land. Diba? Kailangan nyo magrenta. Okay, so itong mga assets na to, okay, yan ang nagpapatakbo ng negosyo. Okay? Ano po yung land improvement? Halimbawa, meron kayong diyang lupa, pagkatapos pinatayuan nyo ng parking lot. Okay, land improvement po yun. Asset pa din. Okay? Depreciation. Medyo ibahin ko lang po yung topic. Ano itong depreciation? At saka bakit siya naka-minus? Yung pong, sa accounting, kapag naka-minus, ang ibig sabihin nun, deduction, inaalis niya. Ano ang depreciation? Importanteng konsepto dito. So, alam niyo na po yung unang konsepto. Assets equals liabilities plus equity. Okay, second concept, balance sheet. Third concept, depreciation. Ano po ang depreciation?